hearing here in the House of Representatives. Can you tell us what laws are violated by the Secretary de Lima, if there is any? I believe the law violated by Secretary de Lima is that rules of court on contempt. It is an obstruction of justice on the part of the senator. And in addition to the answer that they made about concubinage, Secretary de Lima is also guilty of under Section 27 of Rule 138 on immorality under the rules of court, and he could be disbarred for immorality. Mr. Chair, Secretary de Lima or Senator de Lima is always invoking this rights of privacy or this gender sensitivity. Which will prevail if there is a collision between the right of privacy or gender sensitivity versus this principle of public trust, public office is public trust? Which will prevail? Well, it's no-brainer, Mr. Chair. The right of privacy or the right of gender sensitivity are mere private rights, but violation of our criminal laws are public offenses, and it prevails over private rights, Your Honor. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. My next question is directed to this Chief PNP, please. Yes, Your Honor. Palaging sinasabi kanina na si Kerwin, sabi ni Kerwin doon sa testimony niya na si Ronnie Dayan, Jovi, ay police officer in contact with Espinido. Jovi, please tell us, police officer Mr. Espinido, please Chief tell PNP, us, Mr. Kailan po na-assign si Espinido sa municipality of Albuera? Si Espinido sa municipality of Albuera. As far as I can remember, Your Honor, I was the one who designated Police Chief Inspector Joby Espinido as Chief of Police of Albuera Leyte, sometimes middle or late July, because I assumed my post last July 1 of this year. So right after that, about weeks, maybe later part of the month, Your Honor. So July 2016, when you assume your incumbency as the Chief PNP. Yes, Your Honor. So nung prior to July 2016 to 15, 14, wala pa po si Chief of Officer Espinido sa Albuera Leyte? Wala pa, Your Honor, but previously he was already assigned. I'm not sure if it's really Albuera, but within the Region 8 or within the province of Leyte, before he was transferred to PRO 11 sa Davao. So the last assignment that he had prior to his assumption as Chief of Police of Albuera Leyte was Police Regional Office 11, Davao. Thank you po, Mr. Chief PNP, Mr. Chair. My next question po ay kay Mr. Dayan. Palagi pong sinasabi ni Senador De Lima na hindi niya kilala si Kerwin Espinosa, wala silang transaksyon ni Kerwin Espinosa, at wala siyang tinanggap na pera galing ka Kerwin Espinosa. Ano po yung masasabi mo sa public denial ni Senator Leila De Lima? Hindi ko po alam sa kanya, sir, kasi siya naman talaga nag-uutos sa akin para mag-ano kay Kerwin. Pwede mo bang masabi na si Ma'am Senator De Lima ay nagsisinungaling when sinabi niya sa TV na hindi niya kilala at wala siyang transaksyon kay Kerwin Espinosa?
Ano yung tanong, sir? Pwede ba nating sabihin na nung sinabi ni Secretary de Lima na hindi niya kilala si Kerwin Espinosa, wala siyang transaksyon kay Kerwin Espinosa, pwede ba nating sasabihin na nagsisinungaling siya? Yes, sir. Sinungaling siya kung ayaw niyang aminin. Sinabi nun sa TV reports na may bahay kayo sa Osbitondo, Pangasinan, White House, yung kumbaga. Hindi White House po yun, sir. Ano yun? Orange. Orange. Saan galing? Kaninong bahay yon? Sa inyo po ba? Sa amin dalawa po. Saan galing yung pinapagawa nyo na pera para magawa yung, sabi mo, orange na bahay? Yung 800,000 po, galing po sa ipon ko yun, sir. Yung 2 million, galing po sa kanya. So yung 800,000 galing sa ipon mo, Opo. yung sobra, 2 million from... Madam De Lima. Dito naman kay Ragos, Director Ragos. Sabi ni Director Ragos na nagbibigay siya ng pera doon kay Secretary de Lima through you. Dinideny mo yan, di ba? Opo, sir. Pero meron ka namang statement dito na 2 beses may ibinigay si Ragos kay Secretary de Lima. Meron po, pero hindi ko alam po kung ang laman ng mga binigay niya kay ma'am is pera. Yung isang envelope, and yung second, plastic na may lalagyan ng sapatos. Opo. Labas nung 2 beses, may ilang pagkakataon pa na, nakita si Ma'am De Lima at saka si Ragos? Yung 2 base lang po ang nakita ko, sir. Aside from that, wala ka na nakita. Wala na po. Ito po yung sabi ni testimony ni Kerwin Espinosa. Ang sabi niya, nagbigay siya ng pera sa inyo, sa MOA, sa Dampa, sa MOA, and then sa Baguio. Sabi niya 2015. Ang sabi mo naman 2014 ito. Opo, sir. Anong masasabi mo nito? 2014 po, sir, kasi sa 2015 hanggang February lang ako kay ma'am. Katapusan ng February. So regardless sa time, regardless sa month at saka sa buwan at saka sa taon, ang totoo niyan ay may inabot na pera si Kerwin Espinosa para kay Secretary de Lima. Yes, sir. Noong 2016, tumulong ka ba sa kampanya ni Secretary de Lima? Opo, sir. Paano ka tumulong sa kanya? Ano po ako sa kanya na, ma'am, gusto ko pong tumulong sa inyo. Wala po kaming magastos kasi ang kalakaran po rito sa amin pag may sumama 300 a day ang bayad. Ang sagot naman po, pwede yan sa budget ko. So binigyan ka niya ng pera. Pinapunta po ako sa Maynila, sir, para kumuha ng pera. Magkano po yung binigay sa iyo? Unang bigay po sa akin, sir, is 30,000. Nung tumanggap ka ng 30,000, ano ang ginawa mo? Nagdala na rin po ako ng mga tarpaulins niya para ikabit namin sa bayan-bayan ng Pangasinan. So, nagkabit ka ng mga tarpaulins ni Secretary de Lima. Yes, sir. Aside nung kinabit mo yung mga tarpaulins ni Secretary de Lima, may iba ka bang kandidato na tinulungan? Meron po, sir. Kindly, pakisabi kung sino yung mga kandidato na tinulungan mo. Dadalawa lang po sila, sir. Si Presidente Duterte sa Kasya. Anong tinutulog mo kay kandidato na Duterte nung panahon na yon? Yung sa Pangasinan po kasi may mga sako na kulay puti po, sir, na walang yung plain lang. Bibili kami ng 1 quart na pintura, tapos isusulat lang naman namin vote Duterte for President. Tapos sa taas kay ma'am si Mr. President dito sa baba. Alam ba ni Secretary de Lima na ikaw ay nangangampanya at saka tumulong kay Duterte? Opo, sir. Yung huling hingi ko po, nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, Nung nakita niya, pak, ginano niya ako. anong pack?
Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am de Lima? Yes, sir. Nung sinampal ka ni Ma'am de Lima, ano pong sagot mo at saka anong ginawa mo? Ang sabi niyang nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Eh, ito ang presidente ko eh. Ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. Mag-a-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. So nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary de Lima po? Punyeta ka. Sabi niya sa akin. Order. Bumalik ho tayo doon sa tinanggap mo na pera galing kay Kerwin Espinosa. Sabi mo nung tinanggap mo yon, dinala mo sa bahay at saka binigay mo sa kanya. Yes, sir. Sinabi mo rin na magkasama kayo sa isang kwarto. Opo. May pagkakataon ba na nakita mo kung saan nilalagay yung pera na binigay ni Kerwin Espinosa sa loob ng kwarto? Doon lang po yun sa drawer niya, sir. Sa lalagyan po, malaki po kasi yung table ni ma'am na lalagyan ng mga paperworks niya. May drawer din po yun doon. So lahat na binigay ni Kerwin Espinosa sa iyo na pera, lahat yun binigay mo sa loob ng kwarto ni Secretary de Lima. Opo. At lahat na yon ay inilagay mo o inilagay niya sa table sa loob. Yung isang beses ko lang po nakita yung nilagay niya sa sir, sa loob ng drawer. Yun lang po, Mr. Chairman. Thank you. Next is Honorable Marcoleta. Ronnie, sabi mo kanina hindi ka naman sumuko, nahuli ka. Yes, Your Honor. Sa makatwid, yung pagpunta mo rito, hindi naman talaga voluntaryo sapagkat nahuli ka nga. Opo, Your Honor. Paano ngayon yan? Yung pagkakagawa ng salaysay mo dito sa loob mismo ng House of Representatives, pwede bang sabihin mo na dito ay voluntaryo mo nang nagawa? Kasi medyo baka mahirap paniwala. Pwede bang sa akin katumingin muna sa huling pagkakataon kahit na wag ka ng bulungan ng abogado mo para lang malaman natin talagang totohanan na to, pare. Ano yung tanong, sir? Kasi nakuha yung salaysay mo dito na. Paano mo mapapaniwala ang Kongreso na sa puntong ito ay voluntaryo na sapagkat yung pagkakahuli sa'yo? Dito na po kasi ako diniretso, sir. Kaya dito na po ako pinagawa ng abitibit Yun na ko, nga, sir. ang gusto lang naming makita ngayon, mapatunayan na ang talagang pagkakakuha ng salaysay, talagang iyong-iyo talaga. Kasi importante yun eh. Opo, Lahat ng gagawin natin, kami dito sa Kongreso, kung mang pagbabasihan namin, hindi naman totoo. Kahit anong gawin namin, mamamali rin kami pagdating ng araw. Kaya importante. Opo, sir. 2 buwan na magkakilala kayo ni Secretary de Lima, nahulog na ang loob nyo sa isa't isa. Tama? Tama po, sir. Sino ang unang nahulog ang loob? Ikaw o si Secretary de Lima? Ako po. Ako po, sir. Ikaw ang nahulog ang loob. Opo, sir. Alam mo na nung mahulog ang loob mo, ilang panahon naman ang dumaan para mahulog na rin ang loob niya sa'yo? Mga, siguro, sir, mga 1 buwan din. Isang buwan. Opo.
alam ni De Lima